Breaking news, naglunsad ng hakbang ang administrasyon ni US President Donald Trump para buwagin ang International Criminal Court o ICC. Hindi miyembro ng ICC ang Amerika. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, kabilang sa mga hakbang na posibleng ilunsad ang travel bans, visa revocations, dagdag na sanksyon laban sa ICC at affiliated organizations at diplomatic pressure sa mga bansa para kumalas sa ICC. Dahil dito naniniwala ang ating mga kababayan, partikular ang mga DDS supporters, na ito na ang tamang panahon para tuluyan ng mapauwi sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ito ay matapos maaresto ng mga tauhan ng ICC at dalhin sa The Hague, Netherlands, na hanggang sa ngayon ay nananatiling nakakulong doon. Ito munang pag-usapan natin itong ICC. Bakit ko naman nasabing malamang sa malamang makalaya na si Pangulong Duterte? Malamang! Mukhang makakalaya na ito. Mukhang mapapabalik na sa Pilipinas. Kasi alam mo, sabi ko nga sa inyo, tadhana ang nag-ano eh. Hindi ko alam kung ano ang God's will, pero siyempre, lagi naman natin inaano yan eh. In His will, siya na ho ang bahala. In His time, siya na ho ang bahala sa ating dating Pangulo. Pero gayon pa man, ang ganda ng nangyayari. Bakit to kanyo? Eh ba, meron nung hatol itong si Donald Trump. Yung kakampi pa mismo ni BBM Kuno. Di ba? May sinasabi tungkol po dito sa ICC. Mantakin mo mga kababayan, hindi kumikilos ng kahit na ano ang mga Duterte para pwersahang mapauwi si Pangulong Duterte. Walang ginagawa at wala rin naman kasing magagawa. Dahil siyempre wala naman sa jurisdiction ng Pilipinas yan. Hirap na nga po silang magpunta, mga kaanak ni Pangulong Duterte. Kasi alam nyo, magastos po yan ha. Walang patid po yan. Palit-palitan silang magkakapatid na pumupunta sa The Hague para samahan ng kanilang ama. Dahil matanda na nga ho ito. Pero gayon pa man na kahit wala po silang ginagawa, abay bukang merong himalang mangyayari. Ito yung di-discuss natin ngayon. Panoorin nyo itong balita na ito. Naglunsad ang kampanya si US President Donald Trump para buwagin ang International Criminal Court o ICC. Makakaapekto kaya ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Marcela Lili. Marcel, bakit pinupuntirya ni US President Trump ang ICC? GD, ang tingin kasi ng pamahalaan ng Amerika, tinatarget ng International Criminal Court ngayon ang kanilang mga American servicemen at yung ilang opisyal ng United States. Kaya ang gustong mangyari ngayon ng Amerika, base doon sa naging pahayag ni US State Secretary Marco Rubio, ay kung hindi pahinain yung kanilang kapangyarihan, ay tuluyan ng mabuwag itong ICC. Yung mga nakikita nilang hakbang, kagaya ng paghikayat doon sa mga miyembro ng ICC na i-withdraw yung kanilang support doon sa mismong organisasyon. Meron din silang babala doon sa mga bansa na talagang dependent at nakakatanggap ng assistance mula sa Amerika at pinaplanong i-reject yung kanilang pagsuporta dyan sa ICC. Aba, mukhang kailangan magdalawang isip dahil ang banta rin, babala rin ng Amerika, papahigpitan o pabibigatin nila yung sanctions dun sa mga hindi mag-withdraw ng suporta doon sa ICC at kabilang na nga rin siya yung pagbawi ng US visa para dun sa mga individuals na dire-diretso pa rin yung pagsuporta dyan sa ICC. Matatandaan natin na tayo naman kasi matagal nang kumalas ang Pilipinas dyan sa Rome Statute under pa ng Administrasyong Duterte. Sana nga tanggalan nyo ng mga visa yung mga government official namin. Tanggalan nyo na US visa. Kawawa naman si si pangalan nito, yung panot na rin, nakatulad ko, si Gibo. Magtataka ka talaga sa nangyayari sa Pilipinas, bakit tayo nagkaganito? But as we all know ngayon, dinidignig pa rin ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. So pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. Ayan. The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, compacts, and the force of so-called international law. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. Maricel, anong reaksyon ng Malacanang dito sa kampanyang ito ni President Trump? Jiggy, sinubukan natin kunan ng reaksyon ng Malacanang tungkol nga dito sa kampanya ng Amerika. Pero tumanggi sila na magbigay ng komento dahil ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman sakop ng ating gobyerno kung anuman ang polisiya ng United States. Jiggy. Saka rin ang sagot niya, no? Ang tinatanong, reaction mo bilang isa sa mga bansang uto-uto sa ICC. Ang sagot niya, di naman namin jurisdiction ng pulisiya ng Amerika. Bobo rin, no?
Bobo rin, no? Bakit? Hindi naman yun ang tanong. Ang tanong, bilang isang bansang sumusunod pa rin sa ICC hanggang ngayon, pinadala ang dating Pangulo dahil sa warrant ng ICC. Pero ano? Anong sagot mo? Wala kami pakialam sa pulisiya ng Amerika. Tanga, hindi yun ang tanong. Tayo sa mga kaalyadong bansa ng Amerika, ano ang magiging implikasyon nito sa Pilipinas at sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Oo, Jiggy, kanina kinausap natin ang isang ICC accredited lawyer, si Attorney Joel Butuyan, at sinabi nga niya na nakakabahala itong ginawang pahayag ng Amerika laban sa ICC dahil kilala daw ang Amerika doon nga sa pagpapa-implement ng rule of law, international law, pero parang ngayon gusto nilang mawala na sa kanila yung titulo na yon dahil ang nakakahanay daw nila sa mga ganitong klase ng pahayag ay ang mga bansang Russia, North Korea at China. Pero ang sinabi ni Attorney, mukhang sa ngayon wala naman siyang nakikita na anumang epekto nitong pahayag na ito doon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Dahil ang tingin niya, kaya naman daw naglabas ng pahayag na ganito ang Amerika dahil doon sa paghabol ng ICC, doon sa krimen na nangyari sa Afghanistan, kung saan alam natin na inukupa ng US yung ilang bahagi nila dyan, at yung issue ng pag-atake ng Israel sa Palestine. So pagdating dito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, sabi nga, baka nga daw mas maging advantageous pa sa Amerika kung sakaling parusahan itong dating Pangulo dahil alam naman daw ng US na ang dating Pangulo ay pro-China. Pero ang tingin nila, hindi mangyayari yung pag-withdraw ng majority ng members ng ICC sa kabila ng panawagan ng US. Nasa 125 more or less yung members ng ICC. Sabi kasi nila, malaki pa rin daw yung impluensya ng Europe dito sa mga bansang ito at i-consider din yan. Siguro kung meron man daw mag-withdraw ng support, yun nga yung talagang totally ay dependent sa Amerika. Alam mo, Trump, kung ako sa'yo, sampulan mo kami. Sampulan mo yung mga government official namin na uto-uto sa ICC. Number 1 na, si Trillanes, sampulan mo yan. Kung may visa yan, tanggalan mo ng US visa. I-sanction mo. Hindi kasi, magsasalita ka dyan. Oh. Ito, listen to me, Donald Trump. Mr. President Trump, listen to what I'm going to say to you. You listen carefully. This is a something that I would respectfully give my opinion. If you are talking about being against this ICC and you're threatening that those who would support ICC will be sanctioned by the US government, aba, what's the English of aba? Wait. Wait. You should start with us. Our government official does not only support ICC, but also like a puppy. Sa Tagalog, parang tuta. Tuta of ICC. We are a puppy, a dog under the leash of ICC. Our government is fucking stupid to the point we are no longer a member and yet they kidnapped the best president in the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. If you cannot sanction our government official, or your talk is just nothing but a propaganda talk, sample us. Sample the government official. Especially Trillanes who always like that in the ICC. Ano like that? Isang malaking usapin ngayon sa pandaigdigang politika ang naging hakbang ng administrasyon ni United States President Donald Trump laban sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa mga ulat, inulunsad ng administrasyon ng isang kampanya na naglalayong pahinaan ng impluwensya ng ICC at hikayatin ng iba pang mga bansa na muling pag-isipan ng kanilang pagiging miyembro ng naturang international na hukuman. Ayon nga sa administrasyon ni Pangulong Trump, ang ICC ay umano'y lumalampas sa saklaw ng kapangyarihan na pinagkaloob dito para sa Estados Unidos. Hindi dapat magkaroon ng jurisdiction ng ICC laban sa mga mamamayan, sundalo at opisyal na mga bansang hindi naman kasapi sa Rome Statute, ang kasunduang lumikha sa International Criminal Court.
Dahil dito, sinasabi ng administrasyon na plano nitong palakasin ang diplomatikong kampanya upang hikayatin ang mga bansang kasapi ng ICC na muling suriin kung nararapat bang manatili sa organisasyon. Kasama rin sa mga hakbang na isinaalang-alang ang pagpapataw ng mga sanksyon, visa restriction at iba pang mga diplomatic pressure laban sa mga individual at organisasyon. Ayon sa Estados Unidos, ay yung sangkot sa mga sanksyon ng ICC, tinuturing nilang hindi naaayon sa international na batas at sa mga soberanya ng mga bansa. Mahalagang maunawaan na ang Amerika hindi kasalukuyang miyembro ng International Criminal Court. Matagal ng posisyon ng Washington sa iba't ibang administrasyon na hindi nila kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa mga mamamayan ng Amerikano. Ang administrasyon ni Donald Trump ay lalo lamang pinatitibay ang posisyon na ito at mas agresibong isinusulong ang mga hakbang laban sa hukuman. Sa kabilang banda, ipinagtanggol naman ng International Criminal Court ang kanilang mandato. Ayon sa ICC, tinatag ang hukuman upang litisin ang mga taong inaakusahan ng pinakamabibigat na krimen sa ilalim ng international na batas. Kabilang na ang genocide, crime against humanity, war crime at crime of aggression. Giniit ng ICC, ang kanilang layunin ay tiyakin ang pananagutan sa mga kasong hindi kaya o hindi nais tugunan ng pambansang sistema ng hustisya.